Sigurado ako na kapag natapos mo tong panoorin ay hindi ka na ulit bibili ng peanut butter kasi gagawa ka na lang. Una ko ang ginawa dyan ay naglagay lang ako ng mantika sa kawali at ito nga palang mantika na to, ito lang naman din yung mga mantikang pangkaraniwang ginagamit natin sa pagluluto. At kung tatanungin nyo naman ako sa sukat ng mantikang inilagay ko ay tinansya ko lang po yan. Hindi ko na nga inantay na uminit yung mantika bago ko inilagay itong mani kasi ito po madali po itong masunog at hindi po maganda kapag nasunog yung mga mani kasi papait naman. Sa pagluluto naman po nitong mani ay dapat medium heat lang at dapat hindi natin to tinitigilan sa paghahalo kasi katulad nga po ng sabi ko kanina ay madali itong masunog. Lalo na nga po kapag ganitong kumukulo na yung mantika, mas lalo natin tong dapat haluin kasi para magpantay yung pagkakaluto ng mga mani. Hinalo ko lang yan ng hinalo hanggang sa mag golden brown na at kapag ganito na po yung kulay niyan ay po pwede nyo na po yung tikman kung luto na po ba o medyo hilaw pa. Mag-iingat lang po kayo kung sakaling gusto nyong tikman itong mani kasi masyado po itong mainit lalo na kapag bagong luto. At pagkatapos ng mga ilang minutong paghahalo ay ayan, luto na yung mga mani na gagamitin ko sa paggawa ko ng peanut butter. Hinango ko lang yan sa kumukulong mantika at inilipat sa isang bowl. Hindi po kasi po pwede na maiiwan lang yung mga mani na nakababad sa mainit na mantika kasi alam nyo po na kahit patay na yung apoy ay continuous pa rin yung pagluluto nitong mani. Kapag ganun po yung nangyari ay papait po ito at masusunog. At nung mahango ko na lahat ng mga mani ay itinabi ko lang tong mantika kasi gagamitin ko pa yan mamaya. At habang mainit na mainit pa to at bagong luto ay inilagay ko naman yung isang bar ng dairy cream. Nilalagay talaga yan habang mainit na mainit pa yung mani para hindi na natin yan kailangan pang tunawin bago ilagay. Kung may budget pa po kayo ay pwede po kayong gumamit ng butter dito para mas masarap at mas malinamnam. Pero eto pong dairy cream ay okay na po yung lasa nito, masarap na rin po siya at hindi na rin po ako nagdagdag ng asin kasi medyo maalat-alat na rin to. Kapag natunaw na yung dairy cream ay isi-set aside muna natin yan para palamigin bago natin ilalagay yung mga iba pa nating sangkap. At kapag okay na yan, malamig na ay ilalagay na natin yung mga sangkap na magpapasarap sa ating peanut butter. Naglagay lang ako dyan ng 3/4 cup ng powdered milk. Any brand po ay po pwede at mas masarap po kung 1 cup na yung ilalagay ninyo para mas malinamnam. Sunod naman na inilagay ko ay itong 1½ cup ng asukal. Sa asukal naman po ay po pwede po kayong gumamit ng puti at segunda. Wag lang po yung brown sugar. At medyo nakontian pa nga ako sa asukal nito kaya nagdagdag pa ako ng 1/2 cup. Kaya ang pinaka-total po ng asukal na inilagay ko ay 2 cups. Hinalo ko lang yan na mabuti para magsama-sama na yung mga inilagay kong sangkap kanina. At nung mahalo ko na yan mabuti ay gigilingin ko naman yan gamit itong aking mini food processor. Dahil konti nga lang to, 1 kilo lang at pangkonsumo lang namin ni Lola ay dito ko na nga lang to gigilingin. Kapag nagiling na nga natin yan at ganito yung itsura niya ay po pwede naman natin yan dagdagan ng mantika para mas maging pino pa yung ating peanut butter. Etong mantika na inilagay ko, eto yung pinaglutuan ko kanina ng mani. Hindi kasi po pwede na hindi pa naiinitan yung mantikang ilalagay natin dito kasi aanta to at hindi magiging maganda yung kakalabasan ng lasa niya. At habang nasa kalagitnaan ako ng paggigiling ng aking gagawing peanut butter ay bumigay ang aking mini food processor. Mabuti na nga lang at meron akong blender kaya dito ko na lang ipinagpatuloy yung ginagawa ko. Medyo kinabahan nga ako dito kasi akala ko hindi nagagana tong blender ko kasi nga ang tagal na rin ito na nakastock, parang 1 taon na rin mahigit na hindi nagagamit. Mabuti na lang at nung sinubukan ko ay ayan gumana kasi sayang naman tong ginawa kong peanut butter kung hindi ko siya magigiling. Pero dahil blender nga lang yung ginamit ko sa paggiling nito ay hindi siya ganun kapino pero okay na rin yan kasi pangkain lang din naman at para lang naman dito sa bahay. At para mas feel na feel ko yung ginawa kong peanut butter ay dito ko siya inilagay. At alam nyo ba na ang dami ko ring nagawang peanut butter na puno ko yung lalagyanan na yan at medyo matagal-tagal ko na rin yan bago maubos. At ayan na, luto na ang aking homemade peanut butter at alam ko po na hindi ganun kaganda yung pinakakulay nito pero lagi nyo pong tatandaan na pagkain po yan. At ano pa nga ba? Syempre, tikiman time! Ito siya. Ano kailangan bumili pa? Tapos, I think a little lamb. Ito na siya. Oh, ganda ng kulay niya.